Give the floor to the messenger of the Lord, ang ating assistant head pastor, Pastor Chris Aguilar. Palakpakan po natin. Praise the Lord. Malakas. May typographical error po tayo. Hindi po siya dapat sounds. At ako mismo nakakita. So that means hindi nyo binubuksan yung Bible. It's Proverbs chapter 18 verse 21. And would you imagine, kanina habang naggulay-bulay ako, nagising na po ako, late na yan. Almost tanghaling tapat. Siguro, ina-adjust ng katawan ko dahil for the past few days, toxic ng aking duty. But praise God that binigyan tayo ng wisdom ng Panginoon upang pagbulay-bulay po natin ang kanyang mga salita. Amen. So, typographical po yan. It should be Proverbs chapter 18, verse number 21. Amen. Noted na po ba yan? Amen. So, we have to delete na po yan sa ating Facebook dahil yan po ang na-post. Anyhow, ang pinaka-importante, matalas ang ating mga mata po sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. And I do believe na mapalad po kayo na naka-attend po kayo ngayon ng Bible study, Sunday worship service. Dahil basically ito po yung number of people na bilang po sa ating mga Bible studies. And wag po kayong magsawa dahil hanggang Tuesday nakikita niyo po ako. And if God's will, after the week, kung nandito pa po kami, ako pa rin po yung makikita ninyo. Amen. But hanging pa rin po ang plano namin ng aking may bahay kung kami po ay luluwas o hindi. Amen. Let's pray about it. And nawa po ang Panginoon magpo-provide sa atin ng mga manggagawa. Amen. Are you blessed, church? Maganda po yung ating topic ngayon. And I know makaka-relate po tayo. Even me, habang ginagawa ko yung message kanina, naiyak ako kasi ako mismo, to be honest, ako po ay guilty po sa ating pong topic sa gabing ito. Amen. May I request the congregation to please stand and let's open our Bible in the book of Proverbs, chapter number 18, verse number 21. Amen. Hallelujah. Are you ready, church? Death and life pala. Death and life pala, kapangyarihan ng dila. Ang sabi po sa Bible, in the book of Proverbs, chapter number 18, verse 21, kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. At ang nagsisiibig sa kanya ay magsisikain ng kanyang bunga. Napaka-powerful Word of God. Hindi po ako nagsabi niyan, kundi ang ating pong Panginoon ang nagsabi. The power of the tongue. Church, ang dila ay makapangyarihan. Ang Word ay matalas. Ang Diyos, nulalangin po niya ang langit at lupa sa pamamagitan ng kanyang bibig. Only words. By His words, brothers and sisters, nung sinabi ng Panginoon, let there be light. And there was light. Ganun katindi ang word na namumutawi sa labi ng ating Panginoon. And when God created Adam and Eve, hindi lang po sa salita, He used yung kanyang kamay para i-mold ang tao. And you know, ang pinaka-interesting na ginawa ng Diyos, ayon sa kanyang wangis, binigyan niya tayo ng bibig at tongue that we can communicate with Him, that we can praise Him, that we can bless people. But unfortunately, brothers and sisters, napabayaan na po natin at nakalimutan natin yung main purpose kung bakit tayo binigyan ng tongue ng Diyos, ng dila. Now we are using this tongue to curse people. We are using this tongue, para magmura, para i-curse mo yung mga magulang mo, yung mga mahal mo sa buhay. And right now, brothers and sisters, after hearing this message, may kamatayan pala at buhay. At may kapangyarihan yung tongue na binigay ng Diyos sa atin. Let's bow our heads and pray. Hallelujah. Let's worship the Lord Jesus. Let's worship the Lord in Jesus' name. Amen, Lord God. Jesus. Hallelujah. Let faith arise in this church. Hallelujah. Let faith arise. Let faith arise in this church. Heavenly Father, Lord, we worship you, Lord, and we glorify your name.
Dakila ang iyong katapatan, dakila ang iyong kabanalan, dakila ang iyong pag-ibig, Panginoon. Thank you once again, Lord, for bringing us, O Lord, sa place of grace, O Lord Jesus, the holy ground, Panginoon Lord, kung saan, Panginoon Lord, hallelujah, nandito po kayo, nagmamasid, Panginoon. Nandito po kayo, Panginoon Lord, hallelujah, pinagmamasdan ang iyong mga anak. Pinagmamasdan ang mga empty seats, O Lord Jesus. Hinahanap mo sila, Panginoon Lord. But ngayon, Panginoon Lord, hallelujah, I know, Panginoon Lord, ayaw mo naman po, Lord, na masyadong marami, Panginoon Lord, and yet ang kailang puso ay wala naman sa'yo. Ang sabi mo, Panginoon Lord, 2 or 3 gathered together in your name, then you are in the midst of us. Lord, you are the King of Kings and Lord of Lords. At ang kailangan mo lang, Lord, 2, 3 na nagkatipon-tipon. Kaya nagpapasalamat kami, Lord, more than po kami sa numbers na hinahanap mo, Panginoon Lord. We praise you, Lord, hallelujah. Kayo ang aming dakilang guro. Ikaw, Panginoon Lord, ang magturo sa amin, Lord, hallelujah. Again, Lord Jesus, do not allow our brethren to leave this place as if, Lord, na walang nangyayari sa aming mga buhay. Binabago mo kami araw-araw, Panginoon Lord. We praise you and we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Makakaupo na po tayo. Amen. Kamatayan at buhay nasa kapangyarihan ng dila. Lahat ng mga human being, like us, brothers and sisters, na tayo po na-create ayon sa wangis ng ating Panginoon, tayo po ay may kapangyarihan. May kapangyarihan ka, brothers and sisters. Hindi lang natin napapansin yung kapangyarihan because we don't know how to use it and how to utilize yung power na binigay ng ating Panginoon. Ang power na yan, brothers and sisters, sa ibang tao, sila po ay naging mute, naging deaf. Ito po ay hindi naging effective sa kanila. But we are grateful, wala pong pipi dito at walang bingi. Pero minsan, may mga bulag. Meaning, nakikita na nila ng maliwanag, and yet, hindi pa po nila pinamumuhay ang kalooban ng Panginoon. Like what I've said earlier, ang Diyos po ay nilika ang tao ayon sa kanyang wangis. Amen. Ayon sa kanyang wangis. God, meron siyang pwedeng gawin, sa tao, na hindi niya kawangis, But God, sa ating pong human anatomy, sa inyo pong head, binigyan tayo ng 7 senses or 7 anatomical na binigay ng Diyos na kailangan po nating malaman sa oras ito. God gave us 2 ears. Amen. Para mapakinggan ang salita ng Panginoon. And God gave us 2 eyes para makakita. And God gave me 1 nose but 2 nostrils. Buti na lang, hindi isa, Kung isa lang, pangu tayo. But God, ginawa niya yan ayon sa kanyang wangis. Amen. Meron tayong 2 nostrils. Amen. But we have 1 mouth. Hindi nga ba nagtataka? Bakit sana 2 na lang bibig, Dahil yung mga madadaldal, kulang pa yung isang labi nila. Putak ng putak. Gusto nang nila siguro multiple yung kanilang bibig. Pangit naman, pangit naman kung makita mo may bunganga sa likod mo. Kung hindi natin alam ang purpose ng Panginoon kung bakit nilikha niya, bakit ka hindi na lang isang mata? Bakit hindi na lang isang tenga? Bakit isang mata na lang? Pero may purpose ang Panginoon, mga manggol kapatid. Amen. Amen po ba? At gamitin po natin yan wisely. There's an open door na kailangan pong malaman ng bawat isa na yung door na yan na nagmumula sa tao ay paka-ingat-ingatan ninyo. Yung door ng iyong bibig. Amen. Amen po ba? Because our life is like a container. Yung emotions natin, parang mga container yan. Kung ano yung laman ng container mo, may laman niya ng hatred, may laman niya ng anger, may laman niya ng happiness, o may laman niya ng mga bagay-bagay, saan lumalabas yan? Hindi lumalabas yan kahit saan, sa mata o sa ears, kundi lumalabas po yan sa iyong bibig. Amen. And that door is very dangerous door that has caused destruction in our present world. Sa ating pong generation right now, we are living in the end times. Amen. Ngayon, kung nag-expect kayo ng World War III, I don't know kung mangyayari pa po yan, but there are things na nangyayari sa world. When it's a world war, may Twitter na yan.
Nung nagsimula ang Twitter, dyan na po nagsimula ang uprising ng Tunisia, ng Egypt, ng even Bahrain, yung nangyayari ngayon. Yan po ay dahil sa mga salita. Dahil sa mga emotions na nanggagaling sa tao na hindi nila matigil ang kanilang mga bibig. They can write whatever they want, because that's part of the New World System. Amen. Yung New World System, brothers and sisters, they modify it. Nagkaroon tayo ng Article 3, yung Bill of Rights, yung rights natin na magsalita, that's not wrong. Meron tayong freedom of speech. Amen. Hindi naman po mali ang freedom of speech. But the thing is, Satan is using this freedom, brothers and sisters, to curse someone, to hurt someone, and to destroy a wonderful relationship na binigay ng Diyos. Amen. Tanda natin mga guys, mga brother, nung tayo nagliligaw o tayo po ay nagko-court sa ating mga spouses o sa ating mga asawa, yung kanyang word na oo ay napaka-importante, isn't it? Di po ba, Brother Gary? Bago natin makuha yung tamis ng kanyang oo, brothers and sisters, just imagine just a simple word, but it means a lot. Amen. Ganyan ka-powerful yung words. Hindi natin po nararamdaman yon, but I'm telling you right now na bawat salita na namumutaw sa ating labi, ang bawat salita na ating narinig, there is power. May kapangyarihan, brothers and sisters. Kaya maging vigilant po tayo, maging maingat tayo sa mga pinopost natin sa Facebook o maging sa Twitter man. Wala naman pong masama na mag-cite tayo ng mga emotions. But the thing is, brothers and sisters, make sure that yung pong inyong mga sinusulat ay nagkakaroon ng blessing sa iba at hindi po yan nagiging katitisuran ng iba. Amen. That all other openings are in duplicate. But this particular one, yung pong about half-inch ng inyong nose, isa lang po yan na binigay ng Diyos. Kaya you have to use it wisely. Amen. Ang dila ay mapanganib, mga magulang kapatid, dahil yan po ay binigay ng Panginoon, hindi para umusga ng tao. Binigay ng Panginoon ang inyong dila, ang inyong bibig, upang mag-bless ng tao, upang mag-worship kay Lord. Amen. Hindi para kumanta ng mga worldly songs, kundi kumanta ng awitin para sa ating Diyos. Amen. In Proverbs chapter 13, verse 3, ang sabi po sa Proverbs 13, verse 3, siyang nag-iingat ng kanyang bibig. Lahat na nag-iingat, magsabing, praise the Lord. Kung nag-iingat ka sa inyong bibig, nag-iingat ka ng kanyang buhay. Imagine, it's a life and death. Ang bibig pala ay buhay. Ang bibig pala ay may kapangyarihan. Amen. Kaya kapag nag-iingat ka ng iyong bibig, mga magulang kapatid, iniingatan mo yung buhay. Amen. Sino po dito ang noisy nung kanilang kabataan? Noisy. Amen. Hindi ba kayong mga noisy, lagi kayong dinadala sa harapan para magsulat ng sino yung noisy? Kasi alam ng teacher ninyo, kung ikaw ang gagamitin, brothers and sisters, ikaw ay magiging role model, di po ba? Alam natin, once in a lifetime, tayo po ay nagkaroon ng mga ganyang attitude. Tayo po ay madaldal, But brothers and sisters, right now, ihayag ng Panginoon ang kanyang mga salita. Hindi ang salita ni Brother Chris, kundi ang salita ng Panginoon. Kung gusto mong ingatan ang inyong salita, brothers and sisters, pakaingatan mo ang inyong bibig. Kaya nung pong corona, yung ating Chief Justice, brothers and sisters, pinatay lahat ng mga TV programs during those events. Dahil makapangyarihan at lahat ng tao, binabantayan ang bibig ni CJ Corona. Dahil hahatulan siya ayon sa kanyang testimony. Hindi nagpunta si CJ Corona doon na nag-sign language upang maunawan. Hindi. Binabantayan nila because his mouth, ang kanyang bibig, is a matter of life and death. Kaya kapag ikaw ay nagpatotoo, brothers and sisters, even in this pulpit, amen. Kaya yung mga nagte-testimony, as much as possible, maging maingat po tayo because ang ating pong mga testimonies, yan po ay binabantayan ng ating Diyos. Nakita natin dito, mga magol kapatid, ang dami mga nag-testimony. Praise the Lord, may trabaho na ako, ganyan-ganyan, And yet, nung sila pinagkaroon ng trabaho, nawawala sila sa gawain. Amen, nagiging hadlang na ngayon ang blessing ng Panginoon sa kanya. Hindi dapat maging hadlang ang blessing, ang blesser sa nagbigay ng blessing sa atin. Amen. Kailangan po natin doon mag-workout, doon tayo lagi sa looban ng Panginoon. Ngunit, anong sabi po? Siyang nagbubukang maluwang ng kanyang mga labi, ay magkakaroon ng kapahamakan. Amen. Kaya make sure, brothers and sisters, kapag talkative ka, amen,
Maging maingat ka. Amen. Amen po ba? Maging maingat po tayo dahil alam po ng diablo, brothers and sisters, na ang salita na namumutaw sa inyo, yan po, brothers and sisters, ay gagamitin ng diablo upang ikaw ay makasakit ng damdamin at ikaw po, brothers and sisters, ay baka ikaw po ay mapunta sa prison cell. Amen. Proverbs 13:3, and men who live with God in Scripture learn the secrets of words and use words effectively. Amen. Man of God, sila po, wala kang makikitang man of God sa Bible na madaldal. Ginagamit nila ang Word of God, even the prophets, brothers and sisters, sina Elisha, sina Elijah, lagi na sinasabi, thus saith the Lord. Hindi sila nagbibigay ng kanilang sariling mga salita na hindi nanggagaling sa Panginoon. Amen. Because they know that yung pong lumalabas sa ating mga labi ay powerful. Powerful, brothers and sisters, in a sense that may kasabihan nga ng mga Proverbs na matanda, a closed mouth does not catch flies. Do you agree with that? A closed mouth does not catch flies. Totoo po yan. Kaya kapag lagi kang nakanganga, eh, mga flies pupunta sa iyong mouth, ba yung bunganga, ano po. Kaya maging watchful po tayo, brothers and sisters, lalo-lalo na kayong mga ginang ng tahanan. Amen? I'm not referring po sa individual person or group dito sa church, but make sure, brothers and sisters, wag po tayong maging marakas sa pananalita. Amen? You can curse someone sa inyong mga bibig, and you can bless someone sa inyong pong mga bibig. Amen? Kaya wag po kayong padalos-dalos sa inyong mga salita. Kaya sabi nga sa asawa ko, alam mo, pag nagpipreach ka, you have to practice what you preach. Pag minsan po, to be honest ako, nagbumula sa aking sarili yung guilt. Dahil sabi nga sa aking asawa, lagi akong may nasasabi sa kumpanya ko. Lagi akong nasasabing napaka-cruel naman nila, napaka-ganyan-ganyan. And yet, ginagamit ng Panginoon na sa blessing of channel, na hindi po kami nagkukulang. Amen. Kaya I realized na, Lord, sabi ko, ipipreach ko po ito, but I'm preaching not only for my brethren, this is for me, Lord. Dahil natututo po tayo, brothers and sisters, pag minsan hindi natin ina-accept yung mga bagay-bagay na binibigay ng Panginoon. Puro tayo ng complain, and yet hindi natin nakikita as a whole yung plano ng ating Panginoon. And we are blessed, brothers and sisters, dahil tayo po ay binigyan ng special conviction ng ating Diyos upang malaman po natin na yung mga complain na yan, let's just lift them up to Jesus Christ. Amen. Ibigay po natin sa ating Panginoon lahat ng mga bagay-bagay na nandun po sa ating puso. Kaya like what I've said, tayo po ay parang container. Amen. Lumalabas ang tao, pagka nakasalamuha mo yan, alam mo na marami siyang hatred sa kanyang pananalita. Do you believe that? Because again, pinagpipray ko sa Panginoon yung deliverance. Dahil naging aktivista po ako nung way back nung aking college life at high school life. Dahil sumama po ako dun sa Pi Sigma Fraternity, mga makabayan. So isa po ako sa mga nagpatalsik sa mga Amerikano. Kaya natatakot ako, baka hindi ako mabigyan ng US visa dahil po isa kami sa mga nakikipaglaban during my early teenage life. Na hindi ko alam yung pakikibaka. Hindi ko naman naintindihan ano yung pakikibaka. Basta nandun ka na, bakibaka! At hindi ko nalalaman dahil sa aking isipan, ang nasa isip ko para sa bayan, gagawin natin sa bayan. Kaya malaking pagkakamali yun, mga magawang kapatid. Although na-involve po ako dyan sa fraternity niya, wala akong nakuha kundi bugbog at saka hazing during that time. Walang naibigay sa akin ng maayos. Kaya, brothers and sisters, maging maingat po tayo sa bawat salita na atin pong binabanggit. Amen. Kaya napaka-precious. Imagine yung oo lang ni sister, it will change a lot. Amen. Amen. Kaya po, ang power ng tongue, brothers and sisters, ito po ay dapat natin bantayan. Amen. Lahat ng mga statement ni President Noynoy, binabantayan po yan ng madla. Amen. Lahat ng mga, pag nag-call yan ng, State of the Nation Address, lahat ng mga tao nakaukol kung ano ang sasabihin niya. Ginagard nila because it's a matter of death and life. Amen. Kaya po, even your preachers, brothers and sisters, bantayan niyo po
kung nagkakamali, may mga nasasabi kami, rebuke us sharply, brothers and sisters. Amen. Dahil minsan, may nasasabi kami na hindi po kalooban ng Panginoon. So, better i-rebuke mo sila. Ano po, sharply, kami naman po nag-accept kami ng mga rebuke. Kung tama naman po yung rebuke, na pagre-rebuke niyo. Siyempre, makikita rin po natin kung ano yung laman ng puso ng nagre-rebuke. But make sure, brothers and sisters, maging sensitive po tayo. Amen. In Proverbs 21:23, ang sabi po sa Bible, sino mang nag-iingat ng kanyang bibig at kanyang dila ay nag-iingat ng kanyang kaluluwa mula sa mga kabaga-bagaban. Amen. How many times na ibanggit sa Bible, brothers and sisters, na maging curious po tayo or conscious tayo sa ating mga dila, sa ating mga bibig? Because dyan po tayo hatulan later on ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating mga bibig. Ang iyong dila, mga magulang kapatid, pwedeng mag-create yan ng sunog. Amen. Lalong-lalo na sa ating po mga kasamaan na nagtatrabaho. Amen. May mga bagay-bagay, pag minsan mga wicked spirits. Kunwari, dinadamayan kanila. Sister, anong masasabi mo sa ganyan-ganyan? Nyat, yung pala ay may nakatagong lihim. Ang bawat salita na nakukuha niya sa inyo, pag sinyer niya sa iba yan, either kulang, dagdag, or bawas. Amen. Kaya nagkakagulo po tayo. Amen. Nagkakagulo ang bawat isa dahil po sa salita na lumalabas sa bawat bibig. Amen. Amen po ba? Ang sabi po sa James chapter 5 verse 6, gayon din naman ang dila, magsabing dila. Lakasan nyo. Dila ay isang maliit na sangkap at nagpapalalo ng malaking bagay. Narito kung gaano kalaking gubat ang pinagpaalab ng lubang maliit na apoy. Imagine, sa bawat salita, yan po ay proven na. It was written 1,000 years ago. Ang bawat salita, yan po ang nagkikreate ng war. Nangyari yan sa Tunisia, brothers and sisters, dahil sa Facebook and Twitter. Nagkaroon ng unity ang mga tao sa pamamagitan ng mga communication na yan, nagkaroon po ng uprising sa kanilang mga bayan. At ang dila isang apoy. Ang sanlibutan ng samaan sa ating mga sangkap ay dilibat ang dila na nakakahawa sa buong katawan at pinagningas ng gulong ng katalagahan at ang dilay pinagniningas ng impyerno. Amen. Imagine, brothers and sisters, bawat salita na lalabas sa iyong bibig. Amen. Kung yan ay hatred, pinapaalab mo ang apoy. Amen. Amen po ba? Kaya kapag ikaw ay sinabihan ka ng may hatred sa puso, sister, tapos biglang ikaw ay naging cool, kapatid, magagalit pa sa sayo Magagalit sa sayo. Parang hindi mo sa sinangayuan Ang gustong-gusto yun ng diablo, di ba sis? Ang baho ng ininga ni sister, no? Hindi ba? Ikaw, hindi mo naman approve. Hindi naman siguro. Hindi, mabaho siya. Kasi kaibigan, di ba ganyan Amen. Kaya ngayon, brothers and sisters, it's time to wake up, mga magulang kapatid. Amen. You need to seize this opportunity to reverse all the evil words you have said about your own life. Amen. Your words will determine your destiny. Amen. Kaya, ang tao na laging sinasabi niya, napakahirap ng buhay, mahirap talaga ang buhay. At magiging mahirap ka because there's a power in your words. Amen. Kaya pag sinabi, wala na akong pag-asa, wala na, ganito na lang ako, walang mangyayari sa'yo. Tingnan mo si Brother Marvin. Hindi ko siya tinatas. For the past 6 or 7 years, nagtatrabaho siya. Hindi siya napopromote, nawala na siya ng gana. Pero naging persistent siya. Hindi, mapopromote din ako. Then na-promote siya. Amen. Amen. So yung destiny, brothers and sisters, ay nasa inyo. Huwag niyong ilimit ang kapangyarihan ng Diyos sa inyong mga buhay. Amen. Huwag mo sabihin, hanggang dito na lang ako, wala na mangyayari sa aking buhay. Wala nga mangyayari sa buhay mo pagka ganyan ka. Because you're not doing anything about it. Amen. But if you will say that God, i-direct ka, bigyan ka niyang wisdom, Lord, I'm still hoping, Lord. And God will give the desires of your heart. Amen. Delight in the Lord. And He will give you the desires of your heart. Amen. Ang problema, hindi ka delighted, hindi ka masaya na worship sa Panginoon. Kasi nangyayari sa'yo, every Monday, Tuesday, nagiging routine lang. Walang nangyayari. How many times na pinagpipray ko dito? Lord, do not allow my brethren to leave this place na walang nangyayari. Sino dito ang nagpipray doon sa kanilang puso? Sino po? Not amen. Just raise your hand. Sino po? Amen. Dapat nga, every time na meron tayong gawain, it's a new experience, brand new experience
Amen. And by the way, part 2 lang ito na na-preach po last week about liar. Amen. And now, let's talk about tongues. Amen. Napaka-importante po yan mga kapatid. We need to pause and assess the kind of words we speak. Amen. Sometimes kailangan po natin tumahimik. And let's just meditate the word of God. Amen. Kaya kanina, abang nagbulay-bulay ako, minsan ang dami kong mga complain, ano po. Well, siyempre, hindi ko naman po yan sinishare sa iba sa aking asawa. Kapag po kaming dalawa lang, ang dami kong mga nasa container, ano po. But sometimes pag in-express mo yung mga emotions mo, narirelieve ka, ano po, dahil nag-overflow, ano po. Sometimes nag-overflow yung inyong mga sentiments sa iyong puso, ano po. Amen. Huwag naman yung kausapin yung sarili, ano po. Baka may makakita sa inyo. Amen. Baka akala nila medyo meron tayong tornilyong nawawala. Amen. Kaya make sure, brothers and sisters, pagkagising mo sa umaga, tanggalin mo yung mga negative thoughts. Tanggalin mo yung mga negative thoughts. Huwag mong tanggapin na hanggang ganyan ka na lang. Amen. Ang Panginoon, kinrate niya tayo dahil may purpose siya si Lord sa atin. But those negative words na nagagaling sa puso mo, yun po yung nag-entangle sa iyo, yun po yung umahawak sa iyo na hindi ka makapag-move on. Amen. Be sure, brothers and sisters, you have to think of it, that words will never die. Words will never die, brothers and sisters. Amen. Lalo-lalo yung mga pangako natin, yung mga sinasambit natin pangako, sinambit ng yung hirog, hirog, tama ba? Irog. Yung mga words na yun, brothers and sisters, hindi po yan nawawala. They will never die. Amen. Hindi po mawawala yung bawat salita. Sa aking anak na si Sam, lately, for the past weeks, nagkakaroon siya ng matinding separation anxiety. Every time na umaalis ako, umiyak yan, umiyak. Kaya alam ng kapitbahay namin kapag nasa duty ako. Para sa sirena, naiyak ng iyak. Then, pag sinabi sa kanya, okay anak, babalik ako, promise, may garden, mamaya, candy, garden, sabi niya. So, doon mapapacify siya, because your word is powerful. Amen. Yung emotion niya, you can pacify him with your words. And ang problema, pag dumating kang walang garden, walang candy, brothers and sisters, mawawala siya ng tiwala sa iyo. Kaya make sure, wag yung sabi nga sa Kapampangan, tangong basti, pag may kawani, tawag doon, parang, tatango ka na lang. Example, sister, punta tayo sa church. Sige. Okay. Anong oras ba? Tinanong pa, anong oras, Pero at the back of your mind, wala ka namang intention na mag-attend. At pinaasa mo yung isang tao na nag-oo ka. Maraming ditong ganyan. Amen. Amen po ba? Huwag kayong lalong-lalo na, malapit na yung election sa atin, Tayong mga voters, tinitignan natin kung anong sasabihin ng mga politicians. Kinukutuan natin kung anong sinasabi. And then we are comparing them. Ito, sinabi niya, ganyan. Dahil matindi ang bawat salita na lumalabas kasi may power. But ngayon, wise na yung mga voters. Thank God, wise na yung mga voters. Kasi ang iniisip ng mga voters, isang araw lang, basta may mga love, mga may binibigay ng mga pera, natatalo, nabibili yung mga voters natin sa pera. Totoo yan, nangyayari yan. Amen. Pero yung mga wise na tinitingnan, sinabi ni Rocco, ganyan. Sinabi ni Gingona, ganyan. Sinabi ni ganyan. So, nagpipili ka na kung ano yung mga sinabi niya. Amen. Yung mga pinangako niya. Kaya makapangyarihan ng dila, mga kapatid. But unfortunately, lahat ng mga politicians, I'm telling them right now, meron silang amnesia. They need the medical check-up, brothers and sisters. Because lahat ng kanilang mga sinasabi, after na nanalo sila, nakakalimutan nila. Yan ay sakit ng mga politicians. Amen. Ngayon, naglilitawan na naman yung mga politicians dahil malapit na naman ang election. Amen. Even false prophets, they speak prophecies of destruction. Para lang ma-please, brother, ang mga churches ngayon, brothers and sisters, they are telling a lie. Amen. They are telling a lie sa mga churches. Ang sabi ng isang pastor, even na magkasala ka, okay lang yan. Kasi nagkakasala naman na tayo. That's the wise, na binibigyan ng Satan sa mga false prophets right now sa kanya pong mga churches. Amen. At lahat naman nagpapalakpakan. Why? Because yung pong ina-expect nila na gusto nilang marinig,
yun po yung kanilang ginagawa. Amen. And praise God sa church na ito, kahit kukunti lang tayo, brothers and sisters, we have to live sa word ng ating Panginoon. Ministers of dry bones in dry churches speak dry words to stony earths of dying people every day. Amen. Don't give them loose hope, mga hope na hindi naman po, brothers and sisters, and biblical. Huwag niyo sabihin na, okay, may payong kayo, mamaya, ilalagay niyo yung payong sa labas at may mahulog na mga blessing. Imagine, brothers and sisters, kahit po, saan mo tingnan sa Bible, walang nangyaring ganyan. Even the prophets, brothers and sisters, walang nangyaring ganyan. Meron ba? May umulang bang pera sa Bible? Wala. May mana. Yan. Bread from heaven. Amen. Ang sabi ng Panginoon, tanggapin niyo yan every day. Huwag na kayo magtago. Sufficient yung ibibigay ko. Itong mga tusong Israelites. May manna bread, ha? Cinnamon or sabihin ng anong klaseng mga masarap na mga tinapay. Ang ginawa pa nila, hindi pa sila karoon ng trust sa giver, sa blesser. Nagtago pa rin sila. Ano nangyari? Pagbukas nila kinabukasan, bulok ang kanilang mga mana. Amen. Amen po ba? The word is very powerful. Malakas ang salita. Makapangyarihan. Amen. There's power secret behind the nature of the word, which men over the ages have failed to realize. Imagine, brothers and sisters, si Adam and Eve, dahil po si Satan, tinwist niya ang word of God, nagkaroon ng destruction. Amen. Maganda ang plano ng Panginoon. And yet, because of the words that came out sa mouth po ni Satan, na tinwist niya ang salita ng Panginoon, na bago po ang plano ng Diyos sa ating buhay. Amen. When they heard those words, brothers and sisters, twisted word of God, yan po ang nagpabago sa buhay ng sangkatauhan. Amen. Words are like containers. Marami po tayong mga inanakit sa ating mga puso. Ngayon po, after hearing this message, maging sensitive na po tayo. Yes, wala namang problema sa freedom of speech. But gamitin mo yung speech, na may power with love. With love. Amen. And do not allow the devil, brothers and sisters, na madisip po tayo sa pamamagitan po ng bawat salita. Beware of your words. Amen. Even yung mga anointed one, huwag kayong magsalita against their backs. Amen. Last time, meron po tayong kapatid nandito, kinausap ko, brother, magkakasama pa rin ba kayo ng pamilyang ito? Dati nating membro sa church. Opo, sabi niya, ano mo brother, may ginawa siya sa akin. Nakita ko sila dyan sa may, hindi ko alam bakit kami napunta sa bazaar sale na yan. Pupunta kami ng Gian, pero God, I don't know, nakita namin, may sale, nag-right turn kami dyan sa Exhibition Road. And then I was really blessed, nang makita ko yung mag-ina, na dati po silang member dito. So lumapit po kami, at yung boyfriend ng kapatid nating yun, "Ay kuya," sabi niya, "kumusta po kayo?" And then, kinote niya yung attention ng sister natin yun. Imagine, nung papalapit kami, tumalikod siya, pumunta siya sa kanyang nanay. Parang sinampal, talagang sabi ko, "Sweetheart, alis na tayo." Wala akong alam na ginawang kasalanan sa maginang ito. Wala akong ginawa, pero yung ginawa yung kabastusan. Talagang yung araw ko talaga, nag-grieve yung puso ko. Lord, sabi ko, magsasalita na ako But, thank God, hindi pa niya ako in-erase sa aking account sa Facebook. That day, pumunta kami sa Gian, tinext ko, sabi ko, "Kapatid, sabi ko, vengeance is mine, said the Lord," sabi ko sa kanya. Wala akong ginawang masama sa inyo. Kung may hatred man kayo sa pastor o sa church, kung umalis kayo, naglipatan kayo ng churches, wala akong ginawa. God knows, wala akong ginawa sa inyo, sabi ng gano'n, pero hindi ako nagsalita against you. And God bless you, sabi ko po. Binless ko pa siya, kahit masama na yung pakiramdam ko, pwede kong tawagan yung tatay niya. Sasabihin ko, bastos yung anak mo, huwag niyo turuan ng ganyan. Imagine yung boyfriend niya. Minsan nagkatila sa atin yung boyfriend, siya pang nahiya sa ginawa ng kanyang girlfriend. The following day, "Doc, pasensya na po, ako yung mother ni sister. Ipagpauman po, ganyan-ganyan. Nangyari na. Hindi mo na may pabalik." Sabi ko, "Next time po,
hindi naman po kami bastos. At wala kaming tinuro sa inyo na kabastusan nung nandyan kayo sa church. Kahit po sana hindi niya ako ginalang bilang pastor niya dati. Kahit kuya niya. Naging kuya-kuyaan po niya ako eh. At sabi ko, I release blessing. You know why? Because kapag ang anointed one, hindi ko tinatawag sarili ko, kapag nagalit ang Diyos, brothers and sisters, sa ginawa mong kabastusan sa mga lingkod niya, tignan nyo ang nangyari sa book of 2 Kings chapter 2 verse 23. I know it's funny, brothers and sisters, but again, wag niyong gagawin sa mga lingkod ng Panginoon ang pagbabastos. Even, kaya nga sabi ko, brother, sabi ko, kapag ka nagugrupo-grupo kayo, baka may sinasabi kayong agi sa amin, sabihin nyo lang, para-parapan. Kung ayaw nyo sa church, kung na-rebuke kayo naman ng ating pastor dahil gumagawa kayo ng foundation na sinasabi nyo yung acts, yan ang tunay na acts in action. Sabi ko nga, sabihin yung tapatan sa amin para ma-release namin kayo. Kung ayaw nyo maganda sa church, hindi namin binibili yung inyong pong pasya sa church. Eh sabi ng ating kapatid, wala naman po eh. I hope wala. But if you are telling something against the back, against their backs ng inyong mga pastors, tingnan po natin ang nangyari sa mga batang ito. In 2 Kings chapter 2 verse 23 to 24, at siya'y umawon sa Bethel mula roon, at samantalang siya'y umawon sa daan, may nagsilabas sa bayan ng mga bata, 42 children. At tinuya si Elisha. Anong tinuya? At sinabi nila sa kanya, get up, umawon ka, ikaw na kalbo ang ulo. Sinabihan ng kalbo ang man of God. 42 children. Umahon ka, ikaw na kalbo ang ulo. Siguro nakakatawa yan. Tawagan kong kalbo si Bembo Rocco, tatawanan lang ako eh. Di po ba? Tawagan natin si Bembo Rocco ng kalbo, tatawanan ka eh. Pero itong 42 children na ito, tinuyan nila ang man of God na si Elisha. Anong nangyari? Verse 24. At siya'y lumingon sa likuran. Lumingon lang yan ha. At nangakita niya at sinumpa niya sila sa pangalan ng Panginoon. Napakatindi naman ng man of God. Kahit sabihin mo sa akin, taba-taba ako. Brother Chris, taba-taba mo. Buti na lang, hindi ako nanumpa eh. Dahil hindi ako nanunumpa ng ganyan. Kasi makapangyarihan ang ating salita. At doon lumabas ang dalawang osong babae sa gubat. At lumapa ng 42 bata sa kanila. Imagine mga bata, walang kamuang-muang. Nung nakita nila si Elisha, tinawag na, kalbo! Tumingin lang at sumumpa ang lingkod ng Panginoon. Napakatindi pala ng Lord. Yes. Kaya huwag kayong mag-complain. Huwag kayong mag-complain. Nung tiniya nila si Elisha, brothers and sisters, ang Panginoon nagpadala ng 2 babaeng oso na gutom. Anong ginawa? 42 people, 42 children. Nilapa. My God. Ganun pala katindi ang magtuya ng mga man of God. Sometimes we ignore it. Sometimes tinatawanan natin. Si Pastor Resting, utal magsalita, Kapampangan, walang age, tinatawanan ninyo, ano? Tawanan niyo si Brother Chris, nakakantok siya mag-preach. Kaya nangyayari sa buhay-buhay natin yan. Maybe, once in your lifetime, nagsalita kayo against sa mga man of God. Bakit hindi kayo pinagpapala ng Panginoon? Ask yourselves. Let's sit for a while and analyze. May sinabi ba ako against the Great Commission? Pabalik-balik yung turo nila doon, yung kanta nila, ganyan-ganyan, puro mga, yung mga classic na mga, hindi na kinakanta yan, iba na yung kinakanta namin sa church namin, mga, Jesus. Pag tumutuya kayo ng ganyan, I'm 100% sure, brothers and sisters, vengeance is mine, said the Lord. Alam mo, sabi ko sa kapatid na ito, huwag mo sabihin, sister, na may trabaho ka, mataas ang lipad. Mataas ang lipad mo. Tandaan mo, ang mga mataas na tao, pag bumagsak yan, masakit. And after telling that, hindi na nag-reply itong batang ito. I don't know anong klaseng meron ng taong ito. Wala akong ginawang kasalanan. But I praise God, I praise God.
Hindi ako nag-curse or something. I gave them blessing. Alam ko, kung yun ang tinuturo ng church nila ngayon, sabihin ko sa pastor nila, I know, nanonood. Some of their members nanonood. Turuan nilang maayos ang kanilang mga flocks. Dahil wala kaming tinurong pangbabastos na ganyan sa inyo. Wala kaming tinuro sa inyo, brothers and sisters, na mag-hatred kayo sa inyong mga mahal sa buhay o sa inyong mga relatives o inyong mga friends. Amen. Wala po kaming tinuturong ganyan. So anyhow, brothers and sisters, yan po ay matinding ginawa ng Diyos. Naglalaro lang yung mga bata, yung mga nanay naghihintay sa kanilang mga anak, di bumabalik. Why? Because of those things na hindi tayo sensitive sa mga ginagawa natin. Hindi to kwentong barbero, hindi to matatagpuan sa magazine o sa dyaryo. Ito po ay nangyari. It's the Word of God. Kaya maging sensitive tayo sa salita ng Panginoon. Amen. Kaya kung may sinasabi kayo until today, amen, rebuke them. Kung may kakagrupo-grupo tayo dito, brothers and sisters, and you're telling them na hindi masarap ang niluto ni Sister Lucy, hindi masarap, brothers and sisters, meron po yung consequences. Amen. Kaya maging sensitive po tayo. Amen. Amen. Kapag may nagsasalita, sandali, kapatid, pag-pray tayo, pag-pray natin. Kung nagkakamali si Brother Chris, si Brother Marvin, o sino man, o si Brother Vladimir, napakatindi na naman itong Brother Vladimir na ito. Pag nagkamali kami sa mga praise and worship, sa donos, hindi niya kaya iniisip na mayroon kami trabaho. Magunos dili po tayo. Analyze, ano po? Dahil nung tinawag tayo sa gawain ito, ang sabi po nila, yung available. Amen. Kaya nagiging mahirap sa atin kasi kahit di tayo available, yes, walang problema yun eh. Pero yung priorities po, yun ang nangunguna. Amen. Kaya kapag magsasalita tayo against sa mga naglilingkod sa Panginoon, maging sandali lang. Analyze po natin yung sitwasyon. Amen. Huwag tayong padalos-dalos. Kasi pag nag-amen ka, may consequences yan. May consequences po yan. 100% may consequences yan. Yan, tinawag lang ng kalbo. Pwede mo akong sabihin, mataba ako o pangit ako, it's okay. Pero yan, kalbo lang. Sinabi ang kalbo, nilapa ng mga lobo ang mga 42 children. Kaya make sure, brothers and sisters, maging sensitive po tayo. Okay lang po ba, brothers and sisters, mag-extend po tayo ng 5 more minutes. Amen. Numbers chapter 30 verse 2, ang sabi po, pagka ang isang lalaki ay nagpanata, ito naman. Kapag nagpapanata ka, marami dito, mga pledges, ano po, nagkakaroon tayo ng mga problema sa pledges. For how many years naging Christian po ako? Pag nag-pledge ako, I will not ask ano po, kung nasaan napunta yung pera, o nasaan po napupunta yung ganyan-ganyan, ano po. There are certain things na dapat po natin maunawaan. Kapag pledges yan, hindi po kami, mga nagtuturo dito, ang nakikinabang, ano po, ng yung mga pledges o yung mga offertory o mga offerings ninyo, mga tithes, ano po. Never, may trabaho po kami. Amen. Kahit po hindi kayo magbigay ng pledge, it's up to you, brothers and sisters. Kapag nagpanata tayo ng mga pledges, make sure, brothers and sisters, kapag may namimiss po tayo, amen, kung yung pong ating pong mga nagsusulat ng mga pera, ano po yan, may black and white yan, by the way. Amen. And it turned out, asawa ko po yung isa sa mga nagmamonitor po niyan. Amen. So kung meron po may mga inconsistencies, ano po, pag may mga inconsistencies, please lang, ako po nakikiusap, dumiretso po kayo sa involve. Huwag nyo nang i-involve yung, sister, alam mo, sister, ganyan, kulang yung naglagay ako doon, may kulang, may ganyan. Mag-iisip na yung pinagsabihan mo. Ganun ba? Check ko nga rin sa akin. Oy, sister, alam mo ba, sinabi ni sister, may inconsistency dun sa ano, tignan mo rin sa'yo. Eh, sister, tingnan tayo si brother, nakikita niyo po ba? Ha? And then yung week, sabi ko na nga, may nangyayari dyan sa church na yun. May consequences yan. May consequences yan. Kaya maging sensitive po tayo. Kapag binigay mo na sa Panginoon, huwag ka nang maging accountant. It's up to you. Again, yung freedom. Pag minsan, yung freedom na yan ang magpupunta sa atin sa destruction. Amen po ba? Kaya if you have some doubts about sa financial status ng church, nandyan po si Brother Sherwin, talk to him. Huwag nyo nang idaan sa anuman, ano po, because your words, dadagdagan po yan.
Sis, magkano bang binibigay mo? One dinar ka lang? Tapos sister, one dinar lang pala. Ayan na, dyan na, i-compare pa. Yan, buti ako, 3 dinars eh. Ay, 3 dinars ako, 500 pills. Hindi naman sa amount eh. Hindi naman sa amount tayo po. Hindi. Yun naman ang puso mo. Kung binigay mo yan, so be it. Amen. And God will bless you for that. Amen. So kapag ikaw ay nagpanata ng isang panata sa Panginoon, o sumumpa ng isang sumpa, na itinali ang kanyang kaluluwa sa isang gampain, ay huwag niyang sisirain ang kanyang salita, kanyang gaganapin ayon sa lahat ng binuka ng kanyang bibig. Kapag nangako ka, brothers and sisters, ibahin mo yan, gawin mo. Gawin mo yan, lalong-lalo na sa Diyos. Why? Ito, very familiar si Jephtheh sa inyo. Ano po? Si Jephtheh, tinuturo po natin yan kahit saan. Si Jephtheh, brothers and sisters, para lang malaman ng mga iba, siya po ay may pinangako sa ating Panginoon, sa kanyang bibig. Wala namang iningi si Lord sa kanya. Tingnan po natin sa Judges. Dito po tayo magtatapos, chapter number 11, verse 29 to 35. Na magkagayoy ang Espiritu ng Panginoon ay sumakay Jephtheh. At siya'y nagdaan ng Galaad at Manasseh at nagdaan ng Mispa ng Galaad at mula sa Mispa ng Galaad ay nagdaan siya ng mga anak ni Ammon. So, tiniterrorize po sila ng mga Ammonites. Amen. So, si Jephtheh, brothers and sisters, inamin niya na siya po ay powerless. Kailangan niya ang divine intervention ng Diyos. Sa ganang amin, wala po kami magagawa, Lord. Kakaunti lang po ang aming mga warriors, malalakas ang mga Ammonites. Ngayon, in verse 30, nagpanata si Jephtheh ng isang panata sa Panginoon, nagsabi, kung tunay na iyong ibibigay ang mga anak ni Ammon sa aking kamay, nakipag-ano siya, deal. Lord, deal. Let's make a deal, Lord. Marami tayong ganyan. Pag minsan, Lord, bigyan mo lang ako ng trabaho, maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Lord, bigyan mo ako ng magandang trabaho, Lord. 100% ibibigay ko yung buhay ko sa iyo at magbibigay ako sa inyo sa gawain ng church. Ang dami! Name it, brothers and sisters. Ang tao maraming sinasabi kasi wala eh. Ayan po ba? So, ano nangyari? Weak si Jephtheh. Powerless siya. Kailangan niyang divine intervention. Ang sabi niya kay Lord, Lord, nagpapanata ako ngayon. At Lord, bigyan mo ako ng signs. Kung tunay na yung ibibigay ang mga anak ni Ammon sa aking kamay, in next verse, in verse 31, ay mangyayari nga. Na sino mang lumabas na sumalubong sa akin sa mga pintuan ng aking bahay, pagbalik kong payapa na galing sa mga anak ni Ammon, ay magiging sa Panginoon at aking handog na pinakahandog na susunugin. Sabi niya, Lord, kapag nanalo kami, yung unang-unang sasagana sa akin, Lord, sasagana. Sasalubong. Sabi ko na nga ba eh, maging maingat kayo ha. Huwag niyo akong kutayin mamaya. Regional defect, brothers and sisters. I hope you don't mind. Yung sasalubong sa akin, ibibigay ko sa iyo ang buong buo, Lord. Wow, powerful word. Ang Panginoon nananahimik. Ang Panginoon tinitignan ka. Nangako ka eh. Lord, kapag nanalo kami sa battle na ito, kapag triumph, Lord, ang unang-unang sasalubong, hindi sasagana. Sasagana is a Tagalog word din. Sasagana. Sasalubong. Yung unang sasalubong sa akin, Lord, ibibigay ko buong buo sa iyo. Imagine ang Lord nandoon, pinagmamasdan ka. Pinigay na ni Lord. Pero dahil gusto mo at nagpanata ka, yung unang sasalubong sa Kanya, ibibigay niya kay Lord. Sa gayon, nagdaan si Jephtheh ng mga anak ni Ammon upang lumaban sa kanila. At sila ibinigay ng Panginoon sa kanyang kamay. Napaka-gracious ni Lord. Hindi mo na kailangan na maging maganda ang panalangin mo. Hindi na kailangan na i-modify mo maganda sa paningin ng tao. Huwag mo nang sabihin sa tao na, Lord, kapag binigyan mo ako ng ganyan, nangangako ko, ibibigay ko yung buhay sa iyo, maglilingkod ako. Ang gusto lang ng Panginoon, yung obedient heart. Nung nakipaglaban sina Jephtheh, at the back of his mind, siguradong mananalo ako dahil pinangako ko kay Lord, ibibigay ko yung unang-unang makikita ko eh.
habang nagkikipag-battle siya, panalo! Panalo! Excited na ako! Panalo! Panalo! Patay ang mga Ammonites. Nandun yung triumph. Nandun yung victory. Nandun yung victorious, happy, tagumpay. Umuwi ngayon sa Jephthah. In next verse, 33. At sila'y sinaktan niya ng di kawasang pagpatay mula sa Orel hanggang sa minit na may 20 bayan at hanggang sa Aber-Karim. Sa gayoy sumuko ang mga anak ni Ammon sa mga anak ni Israel. Ito yung gusto mo, di ba, anak? Sabi ni Lord. Verse 34. At si Jephthah ay naparoon sa Mizpah sa kanyang bahay. At narito, ang kanyang anak na babae ay lumabas na sinalubong siya ng pandareta at ng sayaw. Pwede ba nating i-replay, Lord? Lord, pwede ba nating isara muli yung pintuan? Huwag muna ako papasok, paalisin mo muna yung anak ko. Yung sumasalubong sa kanya, anak na babae, bugtong na anak, liban sa kanya'y wala na siyang anak na lalaki o babae man. Nakataas yung kamay mo, victorious ka. Ano nakita mo? Yung pinangako mo kay Lord, na yung unang-unang sasalubong sa'yo, ay bibigay mo sa Kanya. See? Powerful yung word. Nangako ka eh. Ano nangyari? In verse 35, ang nangyari, pagkakita niya sa kanya na kanyang hinapak ang kanyang damit. Imagine, umuwi siya na may kagalakan, may katagumpayan. At dahil sa bibig niya, napahamak ang kanyang anak. Hinapak niya yung kanyang damit. At sinabi niya sa aba ko, aking anak! Sinisi mo pa yung anak mo. Come on. Sisisiin mo pa? Ganyan tayo eh. Pag binigyan tayo ng blessing ng Panginoon, pag minsan sinisisi pa natin ng Diyos. Aking anak, pinagkumbaba mo ang aking lubos at ikaw ay isa sa mga bumabagabag sa akin sapagkat aking ibinuka ang aking bibig sa Panginoon at hindi na ako makakapanumbalik. Pwede ba nating i-reformat? Mga IT, pwede ba natin i-reformat yung kwento? Pwede ba natin i-clear? Pwede ba natin ibalik sa dati? No. Binuka mo na yung bibig mo eh. Yung pagbuka ng bibig mo, irrevocable na yun. Nangyari na. Hari siya, by the way. Pwede siyang bumalik. Ulit, sandali. Nasaan si Inday? Si Inday na lang, paparan mo. Tinawain natin, si Inday na lang. Huwag yung anak ko. God knows. God knows. Hindi si Inday. Come on, don't get me wrong. What I'm trying to say, brothers and sisters, hindi tayo sensitive eh. Sino dito mga nangako kay Lord? Magtaas ng kamay. Hindi pa naman uli ang lahat eh. Hindi uli ang lahat, Brother Rudy. Di lahat. Pwede ba nating i-rewind sandali yung mga nabanggit natin? You see, yung word na sorry, Sister Nell, malaking bagay yan. Lalo na kayong mga broken relationship, pag lumapit sa inyo yung mga asawa at magsabing sorry, yung sorry na yan, it will change a lot. May power doon. May power. Yung I love you sa inyong mga mahal sa buhay. Sister Ana, siguro yung I love you nung buhay pa si Sister Pe, napakamiss. 3 words, but it will change a lot. Because there is a power in your words. You can change someone sa pamamagitan ng mga labi. Bawat words na sasabihin mo, you can change somebody. Kung galit na galit ka sa taong ito, and eventually, mag-change ka, and then yung hatred na yun, mapapalitan ng love, you can win that soul. You can win those souls.
Kaya maging sensitive tayo sa lahat ng mga sinasabi natin ngayon. I know, may mga impulsive attitude tayo pag minsan, basta yung, kasi galit ako, kaya nasabi ko yan eh. But you're trying to convince yourself na out of emotions lang. Di po ba? But those words, may power po yan. May spirit yan. You can bless someone today, and you can curse someone tomorrow. But I'm trying to say that, brothers and sisters, there's a power in our tongue. If you want blessings na galing kay Lord, bless those people who hurt you. Yung mga nagsasakit ng damdamin mo, I'm giving you this wonderful hint. Kilala dito si Dr. Ferraz. They haven't seen him, brothers and sisters, 5 years back. Napakatindi ng boss mo yun. Lahat ng ginagawa ko mali. Umiyak ako dito, lumuluod, Lord! Ayoko na, gusto ko na umalis. Alam niya, Sister Gina, Sister Lucy, alam niya yan. One day, nag-resign siya. Kaya kung mga boss ninyo, mga ganyan, babay niyo sa panalangin. Kung masyado silang cruel sa inyo, masyado silang mabagsik sa inyo, show them your love. Kasi ikaw pupunta ka sa langit eh. Siya hindi eh. And yung transformation mo, you might change him or you might change her. Amen. Kaya every time na nakikita ko yung King Hamad Hospital, dati, Lord, gusto ko yun. Gusto kong pumunta. Gusto ko, Lord. Sabi mo, delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. And I'm trying to put some words against the BDF. Nagsasalita ako ng against, but come on, wait. Every 26 ng month, may blessing. Sa kinakatayo mo, sa kinakatayo mo, hindi pa ba yan blessing? Sabi ko, yes, Lord, yes. God will transform us. Hindi kami mga superpower, superhero, mga man of God na hindi nagkakamali. Kaya nga sabi ko, paano ko ituturo to? Paano ko ipipreach? Kasi guilty ako eh. Amen. Tayo tumayo. In last verse, in the book of Ecclesiastes, huwag kang pabigla-bigla sa iyong bibig. At huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa, kaya't pakakuntiin mo ang iyong mga salita. Kaya huwag kang pabigla-bigla ng iyong bibig. At huwag magmadali ang iyong mga puso. It's a reminder for all of us. Mind, dear brothers and sisters, because this is a matter of life and death. It's a matter of life and death. It's a matter of life and death. Amen. Do you speak words of power or weakness? Or do you speak words of love or hatred? Do you speak words of bondage or freedom? Or do you speak in words of faith or unbelief? Do you speak words of victory or defeat? Or you speak words of life or death? Do you speak word of health or disease? Or words of joy or sadness? Tanggalin natin mga negatives. Ibalik natin yung joy of salvation. Let's accept yung buhay na meron tayo right now, brothers and sisters. We can transform it. Nobody can transform it. Ikaw lang ang makakapag-transform ng happiness or joy kung may sadness sa puso mo. Nobody can dictate you, brothers and sisters, to change your attitudes. Nasa inyo. Amen. Kaya kung hindi kayo happy right now, pwede bang mangyari yung sadness, gawin natin happiness? And accept things kung ano yung kalooban ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya yung bawat salita na puro negative, it's not too late. May bukas pa. Or if you cannot wait until tomorrow, ngayon na, magkaroon ka ng word of encouragement sa buhay mo. We're not perfect, but don't tell a lie, brothers and sisters. Huwag tayong mapadisip sa diablo na, we're not perfect, we commit mistakes. No, that's not an excuse.
Nalaman na natin ang Word of God. Amen. At powerful ang Word of God. Amen. It can change our life, brothers and sisters. Kaya lagi yung sinasabi, this day is special night for all of us. We will not leave this place. Kasama-sama pa rin natin mga negative thoughts, negative insights, and negative ideas sa ating mga buhay. Let go and let God. Para maging matagumpay po tayo, pakiklin natin ang ating mga bibig. Kung meron tayong sama ng loob sa ating company, sa ating mga churchmates, sa ating mga loved ones, pray for them. And wear a smile. Isa lang naman ang buhay natin sa mundo eh. Isa lang. Kaya kung meron ba dito na hindi nagkakasundo, I think hindi kayo nakakatulog ng magkamag. We have to change. We have to change. Yung container na yan, ibuwas po natin sa ating Panginoon. Amen. Upang sa ganun, bagong sisidlan ang ipo-pour out ng Panginoon. Bagong Espiritu. Amen. Amen. Let's bow our heads and pray. Lord Jesus, hallelujah. We praise you, Lord. We glorify your name, O God, Jesus. Thank you once again, Lord Jesus, hallelujah. Sa message na ito, Panginoon. Thank you, Lord Jesus, hallelujah. Sa spirit of conviction, spirit of correction, O Lord Jesus. Ano man po ang nasambit namin, nagawa namin, Panginoon Lord, na hindi po nagbigay ng kaluguran sa inyo, maging sa aming kapwa, Lord Jesus. Ikaw, Panginoon, maglinis sa bawat isa sa amin. We do believe, Father God, Lord, may power po sa aming mga tongue. We can change, O Lord Jesus, our Lord Jesus Christ, ang aming mga destiny, Lord. Because we have the power, Lord, to change it, O Lord Jesus, sa aming pong mga bibig. Instead, O Lord Jesus, na mag-curse kami, Panginoon Lord, sa aming pong mga kaaway, Lord Jesus, turuan mo po kami na mag-bless, Panginoon. Show us, O Lord Jesus, hallelujah, yung mercy, O Lord, and grace. Teach us, O Lord Jesus, hallelujah, to bind the devil, Panginoon Lord. Amen. We reject, Panginoon Lord, hallelujah, ang mga curses na aming nasambit. At yung mga nag-send sa amin ng mga curses, O Lord Jesus, hallelujah, we rebuke them, O Lord God Jesus. Amen, hallelujah. Any satanic agent, Lord, na ninakaw niya ang aming mga blessings, O Lord Jesus, hallelujah. We declare, O Lord, hallelujah, na pabalikin mo, Panginoon Lord, ang mga blessings na yan, O God. Amen. We dethrone, Panginoon Lord, ang every king of sorrow, O Lord, hatred, O Lord Jesus, hallelujah, na nasa aming mga puso, sa aming mga isip, O Lord Jesus, mga unforgiveness, O Lord, unforgiving heart, Lord, hallelujah. Right now, Lord Jesus, we can change, O Lord, we can transform, O Lord, ang situation, O Lord Jesus, hallelujah. We can transform, O Lord, hallelujah, na maganda, O Lord Jesus. Every power and activity ni Satan sa aming mga buhay, every evil report, O Lord, hallelujah, mga horrible report ng mga doctor, O Lord Jesus, mga hatred, O Lord Jesus, Lord, ito po ay mga garbage, O Lord, sa inyong harapan. We declare, O Lord God Jesus, your anointing, O Lord, na sunugin, Panginoon Lord, hallelujah, ang mga evil thoughts, O Lord, na sa aming mga puso, O Lord Jesus, sa araw na ito. Ano po nasambit namin sa aming mga pastors, sa aming mga kapatid, mga workers ng church na ito na hindi nagbigay ng kaluguran, Lord, in the name of Jesus Christ of Nazareth, forgive us, O Lord. Yes, Lord. Give us wisdom, Lord, hallelujah, Jesus, na maging sensitive, na bawat salita na namumutawi sa aming mga labi, Lord, hallelujah, ay ahatulan mo kami later on sa bawat lumabas sa aming mga bibig. Amen. We declare victory, O Lord Jesus. We declare, O God, Lord Jesus, hallelujah, na manaan ka sa bawat isa na narito. Again, Lord, ito po ang transformation, Panginoon Lord, hallelujah, ng aking mga kapatid na narito, even me, Panginoon Lord Jesus. Huwag mo pong hayaan, natatapak ako sa ground, Panginoon Lord, ngayong araw na ito, ngayong gabi na ito.
na walang pagbabago sa aking buhay. Amen. Hallelujah. Renew a right spirit within us. Amen. Create in us, O Lord, hallelujah, a heart, Panginoon Lord, na kalugod-lugod sa iyong harapan. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. So napakabuti po rin, Lord.